76. Wow. What's up guys? So ikakabit na rin natin yung ating kapasitor na binili. Halagang 300, kung nabili siya 380, 10,000 microfarad, 100 volts. I-parallel connection ko doon siya sa battery para magbo-boost yung power. So i-install na natin. So sa bago sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para notify kayo sa susunod nating mga video vlogs. Maraming salamat. So una, babaklasin muna natin tong casing, ito. Pag nabuklas na to, yan. Hahanap tayo ng paglalagyan natin ng kapasitor. Siya pala siya doon. So lalagyan muna natin siya ng terminal. Gamitin natin yung wire. Ito yung wire. So, terminal na ako. So check muna natin to kung na-discharge ba tong kapasitor natin. Baka may voltahe pa to. Delikado. Positive, negative. So ang pinaka-safety nito sa kapasitor kabayan, kailangan muna natin i-discharge. Ang pag-discharge nito, kung may soldering iron kayo, ipagdikit nyo lang. O kaya soldering iron lang talaga ang pwede eh. Kasi itong soldering iron natin ay mayroong resistance. Tatanggalin niya yung natitirang voltahe dun sa loob. 471 ohms. So ganito mo lang siya pag i-discharge nyo yung kapasitor. Magdi-discharge na yan. Pag wala na, pag-check nyo ulit sa voltage, dapat wala na siya. Pag wala na, pwede na nyo na itong ikabit. Yun lang. Hindi kasi yung terminal natin. Itong si positive, hindi ko pa ito nasubukan kabayan kung may kapasitor magbabago ba yung takbo. Ano lang natin siya ng maigi. So guys, ginabit ko na yung kapasitor natin, nasa ilalim. So kailangan nyo lang na sa ilalim, hindi nyo kita sa ilalim. Ito yung positive, kinabit ko na, tinap ko na dito sa positive. Tapos yung negative nandito na rin, kinabit ko na rin yung fuse. So hindi ko nakunan kanina pagkabit kasi lubat na pala yung GoPro ko. Nilagay ko yung GoPro ko sa noo, hindi ko na malaya na lubat na. So yun lang guys, i-parallel connection mo lang siya dito sa dalawang wire na to, yung papuntang supply doon sa controller. Yan, yung positive dito, yung negative doon. Kasi yung bibilihin mong kapasitor, yung may polarity, yung mayroong positive, negative. Mayroon kasi kapasitor na walang polarity. Try natin siyang i-on.
Umabot na siya ng 76. Wow. So palagay ko dito sa kapasitor na to, binuboost niya yung ano natin, yung power ng battery. So yun lang guys, napakadali lang magkabit ng kapasitor. Kailangan mo lang siyang i-tape maigi yung terminal lock doon sa kapasitor para hindi mapasukan ng tubig o kaya kung ano man, para maiwasan natin mag ano. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood nyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa next vlog. So ang susunod kong vlog, baka maglagay ako ng breaker nito para matagal. Lalagyan ko ng breaker to para matagal mag-drain yung battery kahit hindi ginagamit. So pag hindi ko ginagamit, i-off ko lang yung breaker doon kasi parang nagko-consume pa rin siya ng voltage pag nakatambay lang kahit i-off mo. So kailangan ng may breaker dito para ikakat nyo yung supply papuntang controller. So maraming salamat sa panonood. Bye bye.